Nasa impyerno ako. O sa pinakamababang antas, ganito ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ito yung impyerno ng apoy at asupre na nababasa sa Biblia. Ito ay isang uri ng impyerno na mamasamasa, nanlalagkit, at maingay, sobrang ingay na parang mabibiyak ang bungo ko. Nakaupo ako, ipit na ipit sa loob ng isang luma at umaalog na taxi sa gitna ng EDSA. Ang sabi nila, ito raw ang pinakamalaking paradahan sa mundo. Totoo nga. 2:00 ng hapon. Ang temperatura sa labas ay 34 degrees Celsius, pero dahil sa halumigmig ng bansang ito, pakiramdam ko ay dahan-dahang nilulusaw ang balat ko sa loob ng isang higanteng kaldero. Galing ako sa London. Sa amin, ang Setyembre ay simula ng taglagas. Ang mga dahon ay nagiging ginto, ang hangin ay humahaplos ng lamig, at ang mga tao ay nagsisimula ng magsuot ng trench coat. Tahimik. Desente. Pero dito sa Manila, ang Setyembre ay pawis. Pawis na tumutulo sa likod ko kahit nakasagad na ang aircon ng taxi. Ang amoy ng usok ng tambutso ay pumapasok sa bintana, humahalo sa amoy ng murang air freshener na nakasabit sa salamin, isang amoy na nakakahilo. Tumingin ako sa labas. Libo-libong bus, mga jeepney na puno ng makukulay na pinta, at mga motorsiklo na sumisingit sa bawat munting espasyo. Ang busina ay walang katapusan. Isang simponya ng galit. Magulo. Nakaka-stress. Ito ang mukha ng isang lungsod na sumasabog na sa dami ng tao. Naisip ko, bitbit ang kayabangan at pagdududa ng isang kanluraning sanay manghusga. At doon nangyari ang isang bagay na hindi ko matanggap ng aking lohika. Bigla na lang, inabot ng driver, isang mamang sunog ang balat sa araw at kulang ang ngipin, ang radyo at nilakasan ang volume. Napangiwi ako. Inasahan ko ang ingay ng balita o pop music na masakit sa tenga. Pero hindi. Ang lumabas sa basag na speaker ay tunog ng mga kampanilya. Kling kling kling. Isang malambing na piano intro. At pagkatapos, isang boses ng lalaki ang kumanta, "Whenever see girls and boys selling lanterns on the street." Natigilan ako. Napalingon ako sa driver na parang tinubuan siya ng ikalawang ulo. Ano to? Tanong ko, hindi ko maitago ang gulat sa boses ko. Kantayan pang Pasko, di ba? Tumingin sa akin ang driver sa rearview mirror. Ang mga mata niya ay kumikislap at ang ngiti niya ay abot tenga. Yes, sir. Opo. Welcome sa Vermont, sigaw niya na parang nanalo sa loto. Tiningnan ko ang relo ko. 1 ng Setyembre. Nagbibiro ka ba? Bulong ko, ramdam ko ang pagpasok ng isang sitwasyong hindi makatarungan sa utak ko. Setyembre pa lang. Sa bansa ko, kapag nagpatugtog ka ng Christmas song ngayon, itatapon ka sa mental hospital. Ang Pasko ay Disyembre. Ito ay niebe. Ito ay fireplace. Hindi ito yung impyernong 34 degrees na to. Pero wala siyang pakialam sa sarkasmo ko. Sumabay pa siya sa kanta. I remember the child in the manger as he sleeps. Sa paligid ko, parang isang nakakabaliw na eksena sa pelikula, nakita ko ang pagbabago. Isang payat na batang naglalako ng sampag-ita sa gitna ng traffic, pero sa ulo niya, may suot na siyang murang Santa hat na kulay pula. Mukha itong katawa-tawa at nakakasakal sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Bakit? Paulit-ulit na tanong sa utak ko. Bakit nila ginagawa ito? Ito ba ay isang malaking gimmick ng mga mall para perahan ang mga mahihirap? O baka naman ito ay isang uri ng malawakang halusinasyon? Pinagmasdan ko ang Manila sa likod ng maalikabok na bintana. Ang matatayog na gusali ng Makati ay kumikislap sa malayo, isang insulto sa mga barong-barong na gawa sa yero sa gilid ng riles. Ang kahirapan ay nasa bawat sulok. Nakita ko ang isang inang nagpapatay ng gutom habang karga ang sanggol, nakaupo sa bangketa. Pero sa likod mismo niya, sa isang maliit na tindahan, sari-sari store, may nakasabit ng parol, isang bituin na gawa sa foil. Isang bituin ng Pasko. Sa buwan ng Setyembre. Sa gitna ng gutom at usok. Ang kontradiksyon ay nakakasuka. Insulto ito sa lohika ko. Sa England, ang Pasko ay may disiplina. May mga panuntunan kami. Hinihintay namin ang tamang panahon. Pinapanatili namin ang kasagraduhan ng okasyon sa pamamagitan ng pagtitimpi. Dito, parang tinapon nila ang lahat ng preno sa bintana.
Sir, dito sa Pilipinas, kami ang may pinakamahabang Pasko sa mundo, paliwanag ng driver, tuwang-tuwa, na pumutol sa maitim kong iniisip. Basta nagtapos ang buwan sa September, October, November, December, Pasko na. Mahal namin ang Pasko. Bumuntong hininga ako at sumandal. Mahal ang Pasko. Gusto kong isigaw sa kanya, paano mo maiisip ang Pasko kung nakakulong ka sa taxi na to 12 oras kada araw? Paano ka magiging masaya kung bukas ay maghihikahos ka pa rin para kumita? Pero nanahimik ako. Isa lang akong tagamasid. Isang banyagang may malamig na puso na naipit sa kulturang hindi ko maarok. Para sa akin, ang pagdiriwang ng Pasko ng maaga ng 4 na buwan ay nagpapatunay lang ng isang bagay, ang mga tao dito ay tumatakas sa realidad. Ginagamit nila ang masayang musika at makukulay na ilaw bilang piring sa mata para hindi makita ang lupit ng buhay. Ito ang kanilang droga. Umurong ang sasakyan ng ilang pulgada. Tuloy pa rin ang kanta ni Jose Marichan. Paulit-ulit. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Ang init. Ang ingay. At ngayon ang musikang wala sa lugar. Sumasakit ang ulo ko. Nakaramdam ako ng matinding kalungkutan. Sa London, siguro sa mga oras na ito, nagmamadali ang mga tao sa subway ng tahimik. Walang nagtitinginan. Walang maingay. Malamig pero ligtas. Dito, ang sobrang init ng pagtanggap ay parang banta sa akin. Pinikit ko ang mata ko, pilit kong iniisip ang nyebe, ang mainit na alak, mulled wine, sa tabi ng apoy. Pero hindi obra. Ang amoy ng mantika ng pritong manok mula sa isang Jollibee sa tabi ng kalsada ay sumampal sa akin pabalik sa realidad. Nang sa wakas ay makawala ang taxi sa impyerno ng trapiko at lumiko sa maliit na kalyeng papunta sa hotel ko, padilim na. At doon ko natanggap ang ikalawang dagok. Ang makitid, luma, at masikip na kalye ay biglang nagliwanag. Hindi ito ang sopistikado at eleganteng ilaw ng London. Ito ay ilaw na magulo, sabog, pero nakakabulag sa tingkad. Daan-daang parol ang nakasabit sa mga buhol-buhol na kable ng kuryente, sa mga bintana, sa mga puno. Kumukutitap sila ng walang humpay, asul, pula, ginto, lila. Ang buong barangay ay parang nilalagnat sa saya. Ang mga bata ay nagtatakbuhan at nagsisigawan sa kalsada. Ang mga matatanda ay naglabas ng mga monoblock na upuan sa labas ng bahay, nagtatawanan, nag-inuman. Welcome to the Philippines, sir, lingon ng driver, halos mawala na ang mata sa kakangiti. Umpisa na. Bumaba ako ng taxi, hila ang mabigat kong maleta. Nakatayo ako, nag-iisa sa gitna ng kalyeng sumasabog sa buhay. Pakiramdam ko ay isang alien na bumagsak sa maling planeta. Isang planeta kung saan ang oras ay baluktot, kung saan ang init at Pasko ay magkasama, kung saan ang lohika ng kanluran ay walang silbi. Tumingala ako sa isang parol na umiikot sa itaas ko. Gawa ito sa kawayan at plastik, medyo pangit ang pagkakadikit. Pero ang ilaw na tumatama sa mukha ko ay mainit. Ayoko nito. O iyon ang pilit kong sinasabi sa sarili ko. Ang kaguluhang ito ay nagbibigay ng kaba. Pero sa kaibuturan ng puso ko, may isang katanungang pilit sumisingit. Bakit sila tumatawa ng ganoon? Bakit parang ang saya-saya nila sa gitna ng ganitong kahirapan? Hinila ko ang maleta papasok ng hotel lobby, tinalikuran ang musika, ang tawa, at ang mga ilaw na kumukutitap. Pero hindi ko alam, ang musikang iyon ay susundan ako, at babaguhin ako, sa paraang hindi ko kailanman inasahan. Nagsisimula pa lang ang pagsubok ko. At wala akong kamalay-malay sa bagyong emosyonal na paparating. Kinabukasan, nagising ako na may misyon. Hindi ako narito para magbakasyon. Narito ako para maghanap ng katotohanan, gaano man ito kapangit. Kinuha ko ang kamera ko at naglakad papunta sa lugar na sinasabi ng mga travel guide na huwag mong pupuntahan, ang Tondo. Kung ang Makati ay ang mukha ng Pilipinas na may makeup, ang Tondo ang mukha nito pagkagising sa umaga, walang ligo, gutom, at totoo. Habang tinatahak ko ang masisikip na eskinita, sumampal sa akin ang amoy. Amoy ng estero na matagal nang hindi umaagos. Amoy ng basurang nabubulok sa ilalim ng init ng araw. Ang mga bahay dito ay hindi bahay. Ang mga ito ay mga tagpi-tagpi, mga piraso ng yero, plywood, at tarpaulin na pinagdikit-dikit gamit ang pako at panalangin. Siksikan. Maingay. Walang privacy.
Pero sa gitna ng karukhaan, poverty, na ito, may nakita akong hindi ko maipaliwanag. Isang bagay na sumisira sa kalkulasyon ng utak ko. Sa bawat bintana ng mga barong-barong na ito, may nakasabit. Hindi lang isa, kundi marami. Mga parol. Mga parol na gawa sa kapis, sa plastik, sa kawayan. Ang iba ay kumukutitap na may mamahaling dew lights. Ang iba ay simple lang. Pero naroon sila, nakadikit sa mga dingding na gawa sa lumang billboard ng politiko. Tumigil ako sa tapat ng isang bahay na halos tumagilid na sa sobrang luma. Ang bubong ay butas-butas. Ang mga bata sa labas ay walang sapin sa paa, naghahabulan sa putikan. Pero sa itaas ng pinto nila, may nakasabit na isang higanteng parol na kulay ginto at pula. Ito ay nagniningning na parang isang hiyas sa gitna ng basurahan. Kabaliwan, bulong ko sa sarili ko. Ang boses ng paghuhusga ay bumalik. Bakit? Bakit nila unahin ito? Ang parol na yan ay nagkakahalaga siguro ng 500 piso o baka mas mahal pa. Iyon ay pagkain na para sa 2 araw. Iyon ay gamot. Iyon ay sapatos para sa mga batang nakapaa. Sa utak kong kanluranin, ito ay financial suicide. Ito ay kawalan ng responsibilidad. Paano uunlad ang bansang ito kung inuuna nila ang porma kaysa laman? Kung mas mahalaga ang dekorasyon kaysa sa sikmura. Habang kinukunan ko ng litrato ang sikatangahan na ito bilang ebidensya ng aking dokumentaryo, may narinig akong kumaluskos. Gusto mo bang subukan? Napalingon ako. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa isang bangkito sa gilid ng daan. Payat siya, ang balat ay kulubot na parang tuyong dahon, pero ang mga kamay niya ay mabilis na gumagalaw. May hawak siyang matalim na kutsilyo at piraso ng kawayan. Siya si Tatay Carding. Ang master parol maker ng Eskinita. Lumapit ako. Ang paligid niya ay puno ng mga retaso ng makukulay na plastic at Japanese paper. Bakit, diretsahan kong tanong? Wala nang paligoy-ligoy. Tay, hindi ko maintindihan. Walang pera ang mga tao dito. Ang bahay ay guguho na. Bakit kailangan pa ng ganito? Hindi ba ito? Sayang. Tumigil ang mga kamay niya. Tuminala siya sa akin. Ang mata niya ay hindi galit. Ang mata niya ay pagod pero malalim. Parang dagat na maraming tinatabong sekreto. Galing ka sa mayaman na bansa, no? Tanong niya, sabay balik sa pagkayas ng kawayan. Sa inyo, ang Pasko ay bonus. Sa inyo, naglalagay kayo ng ilaw dahil masaya na kayo. Tumango ako. At dito, ngumiti siya ng mapait. Itinuro niya ang parol na ginagawa niya. Ang rangka ng kawayan ay hugis bituin. Dito, naglalagay kami ng ilaw para maging masaya kami. Natigilan ako sa sagot niya. Nagpatuloy siya, ang boses ay mahina pero matalim. Anak, kung ang paligid mo ay puro dilim. Kung ang buhay mo ay puro putik. Hihintayin mo pa ba ang araw na gumanda ang lahat bago ka magdiwang? Hindi. Kung madilim ang mundo, kailangan mong gumawa ng sarili mong liwanag. Kinuha niya ang isang natapos na parol. Isinaksak niya ito sa isang extension cord na nakaukuryente lang sa post. Click! Biglang nagbago ang lahat. Ang parol ay umilaw. Ang mga mumurahing plastik na pula at berde ay nagkaroon ng buhay. Ang ilaw ay tumama sa mukha ni Tatay Carding, at sa sandaling iyon, nawala ang mga kulubot niya. Nawala ang dumi ng paligid. Ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng bituin sa mata niya. Ang parol ay hindi dekorasyon, sabi niya habang nakatingin sa ilaw. Ito ang aming pag-asa. Ito ang nagsasabi sa amin na kahit ganito ang buhay, may Diyos pa rin. Na ang bituin na gumabay sa 3 hari, gagabay din sa amin. Tumingin ako sa paligid. Madilim na ang langit. At isa-isa, nagsindi ang mga parol sa buong tondo. Ang mga barong-barong ay nawala sa dilim. Ang natira lang ay libu-libong bituin na lumulutang sa hangin. Pula. Asul. Dilaw. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang pagguho ng aking pagmamalaki. Akala ko, ang mga parol na ito ay simbolo ng kawalang ingat sa pera. Mali ako. Ang mga ito ay simbolo ng katapangan. Kailangan ng matinding tapang para gumastos ng pera sa ilaw kapag kumakalam ang sikmura mo.
Kailangan ng tapang para piliin ang ganda sa gitna ng pangit. Ito ay isang uri ng rebelyon. Rebelyon laban sa kalungkutan. Rebelyon laban sa kahirapan. Magkano to? Tanong ko, ang lalamunan ko ay biglang nanuyo. Para sa'yo. 100 piso, sagot ni tatay. Kumuha ako ng 500 piso at iniabot sa kanya. Kunin niyo na ang sukli. Iniabot niya sa akin ang parol. Mainit pa ito dahil sa bumbilya. Magaan. Gawa sa basura at kawayan. Pero habang hawak ko ito sa gitna ng madilim na eskinita ng Tondo, pakiramdam ko ay hawak ko ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Naglakad ako pabalik, bitbit ang bituin. Ang bigat sa dibdib ko ay medyo gumaan. Hindi ko pa rin naintindihan ang bansang ito ng lubusan. Pero sa gabing ito, natutunan ko ang leksyon number 1, huwag mong hamunin ang kakayahan ng mga Pilipino na ngumiti. Dahil ang ngiti nila ay hindi tanda na ayos lang ang lahat. Ang ngiti nila ay ang kanilang sandata para maging ayos ang lahat. Pero ang tanong ay, hanggang kailan tatagal ang ngiting yon? Ang Pasko ay masaya. Pero paano kung ang init ng panahon ay sumabay sa init ng sitwasyon? Bukas, haharapin ko ang isang bagay na kinatatakutan ko higit sa lahat, ang hindi makatwirang panahon ng Paskong tropikal. Disyembre na. Sa kalendaryo, ito ang buwan ng taglamig. Ang panahon ng mga scarf, guwantes, at mainit na tsokolate habang pinapanood ang pagbagsak ng nyebe sa labas ng bintana. Pero dito sa Maynila, ang Disyembre ay isang malaking kasinungalingan. Lumabas ako ng hotel ng 12:00 ng tanghali. Ang araw ay parang isang higanteng mata na galit na nakatitig sa akin. Ang init ay hindi lang basta mainit, ito ay agresibo. Sumusuntok. Kumakapit. Sa loob lamang ng 5 minuto, ang aking linen na polo ay basang-basa na ng pawis. Ang likod ko ay parang binuhusan ng tubig. Ang tawag dito ng mga lokal ay cool breeze. Kung ito ang cool breeze nila, ayoko nang malaman kung ano ang impyerno para sa kanila. Naglakad ako papunta sa isang open-air park kung saan nagaganap ang isang Christmas party ng komunidad. At doon, nakita ko ang pinaka-absurd na tanawin sa buong buhay ko. Mga tao. Daan-daang tao. At suot nila ang taglamig. May nakita akong mga teenager na naka-hoodie jacket. May mga babaeng naka-boots. At ang pinakamatindi sa lahat, isang lalaking nakasuot ng full costume na Santa Claus, makapal na pelus na pula, balbas na gawa sa bulak, at itim na bota. Tiningnan ko siya ng malapitan. Tumatagaktak ang pawis sa noo niya. Ang balbas niya ay mukhang nanlalagkit na. Halos himatay na siya sa init, pero kumakaway pa rin siya at sumisigaw ng kiho. Ho! Ho! Bakit? Gusto ko siyang yugyugin. Bakit mo ginagawa yan sa sarili mo? Nasa tropiko tayo. Hindi ito North Pole. Sa utak kong Briton, ito ay isang uri ng pagpapanggap. Pilit nilang ginagaya ang Pasko ng kanluran kahit na hindi bagay sa klima nila. Para sa akin, ang Pasko ay dapat malamig. Ang init ay para sa bakasyon sa tag-init. Ang init ay para sa beach. Ang init at Pasko ay parang langis at tubig, hindi dapat pinaghahalo. Kapag pinaghalo mo, ang resulta ay malagkit. Pakiramdam ko ay marumi ako. Nandidiri ako sa lagkit ng balat ko. Gusto kong umuwi, maligo at magkulong sa aircon. Pero hindi ako makaalis. Hinila ako ng daloy ng tao papasok sa gitna ng selebrasyon. Ang ingay ay nakakabingi. Isang sound system na kasing laki ng ref ang bumubuga ng remix ng Last Christmas, pero pinalitan ng mabilis na beat ng budots. Tobsh tobsh tobsh. At ang mga tao. Diyos ko, ang mga tao. Hindi sila nakaupo at nagbubulungan tulad ng sa mga party sa London. Sila ay gumagalaw. Sila ay sumasayaw. Isang lola, siguro nasa 70 anyos na, ang humila sa kamay ko. Sir! Dance? Sayaw tayo, sigaw niya, ang mukha niya ay puno ng pawis pero ang ngiti ay parang teenager. Bago pa ako makatanggi, nasa gitna na ako ng trip to Jerusalem o kung anuman ang tawag nila sa larong ito. Siksikan. Balat sa balat. Pawis sa pawis. Sa England, mayroon kaming tinatawag na personal space. Ito ay sagrado.
Dito sa Pilipinas, ang personal space ay isang mito. Hindi ito totoo. May bumunggo sa akin. May humawak sa braso ko. Ang amoy ng lechon, spaghetti, pabango, at pawis ng tao ay naghalo-halo sa hangin. Nakakahilo. Ang sagwa, naisip ko. Ganito ba ang Pasko? Walang katahimikan. Walang dignidad. Puro lang laman at ingay. Pero habang nakatayo ako doon, pinapahid ang pawis sa mata ko, napansin ko ang isang bagay sa gitna ng kabuluhang iyon. Wala akong nakitang mukha na nakasimangot. Kahit isa. Yung Santa Claus na halos mamatay na sa init. Tumatawa siya habang binibigyan ng candy ang mga bata. Yung mga teenager na naka-jacket. Nagyayakapan sila habang nagsiselfie. Yung lola na humila sa akin. Sumasayaw pa rin siya kahit wala ng musika. Bigla kong na-realize ang pagkakaiba. Sa England, ang lamig ay nagtutulak sa amin na magtago. Pumasok sa loob ng bahay. Isara ang pinto. Magbalot ng kumot. Ang lamig ay naghihiwalay, isolating. Ang Pasko sa amin ay pribado dahil sa panahon. Dito, ang init ay nagtutulak sa kanila palabas. Ang init ay nagbubukas ng mga pinto. Ang init ay nagtutunaw ng mga pader sa pagitan ng mga tao. Ang pawis na kinandidirihan ko. Para sa kanila, ito ay tanda ng buhay. Tanda ng pakikilahok. Kung hindi ka pinapawisan, ibig sabihin hindi ka gumagalaw. Kung hindi ka gumagalaw, hindi ka nagsiselebrate. Napatingin ako sa basang-basa kong shirt. Ang arte ko. Ang yabang ko. Naghahanap ako ng nyebe sa lugar na ang yaman ay ang araw. Inabot ng lola ang isang baso ng gulaman na may yelo. Kulay pula ito, matamis at malamig. Inom ka, Joe. Pampalamig, sabi niya. Kinuha ko ang baso. Ang lamig ng yelo ay masarap sa palad ko. Ininom ko ito. Sobrang tamis. Sobrang artificial ang lasa. Pero sa sandaling iyon ang pinakamasarap na inumin sa mundo. Hindi pa rin ako sanay. Mainit pa rin. Malagkit pa rin. Pero habang pinapanood ko silang sumasayaw sa ilalim ng tirik na araw, naisip ko, ang Pasko sa England ay maganda, parang postcard. Pero ang Pasko sa Pilipinas ay buhay, parang dugo na dumadaloy sa ugat. Tinatanggap ko na ang pawis. Bahala na. Pero hindi ko alam, ang pisikal na pagod na ito ay wala pa sa kalingkingan ng susunod na hamon. Isang hamon na susubok hindi sa katawan ko, kundi sa aking pasensya at tulog. Sinasabi nila, ang mga Pilipino ay hindi natutulog kapag Pasko. Akala ko biro lang yon. Malalaman ko bukas ng madaling araw na seryoso sila. Seryosong seryoso. Kring gig. Ang tunog ng alarm clock ay parang barena na bumaon sa utak ko. Dumilat ako. Madilim. Sobrang dilim. Tiningnan ko ang oras, 3 oras lang. Sa England, kapag gising ka ng ganitong oras, 2 lang ang ibig sabihin, lasing ka at pauwi galing sa bar, o may emergency na nangyari. Walang matinong tao ang gumigising ng 3:00 para magdasal. Ito ay torture, bulong ko sa sarili habang pilit na bumabangon. Ang katawan ko ay sumisigaw ng hindi. Ang utak ko ay nagmamakaawa para sa 5 minuto pa. Pero nangako ako. Nangako ako sa bagong kaibigan kong si Luis na sasama ako sa tinatawag nilang simbang gabi. Sabi niya, ito ay tradisyon. 9 na madaling araw na sunod-sunod. Kung makukumpleto mo, matutupad daw ang wish mo. Kalokohan, naisip ko. Isang pamahiin para pilitin ang mga tao na magsimba. Isang marketing strategy ng simbahan. Nagbihis ako ng padabog. Lumabas ako ng hotel na parang zombie. Inasahan ko na ang kalsada ay walang tao. Inasahan ko ang katahimikan ng isang ghost town. Mali na naman ako. Paglabas ko ng pinto, akala ko ay may sunog o may revolusyon. Ang kalsada ay puno. Tricycle. Jeepney. Mga taong naglalakad. Lahat sila ay papunta sa iisang direksyon. Hindi sila mukhang inaantok. Mukha silang excited. Sumakay ako sa tricycle. Ang hangin ay malamig-lamig sa wakas, medyo disente ang panahon bago sumikat ang araw.
Pero ang lamig na yon ay mabilis na naglaho pagdating namin sa simbahan. Diyos ko! Sa London, ang mga simbahan ay parang museo. Maganda, malaki, pero malamig at madalas ay walang laman. Pumupunta lang kami doon kapag may kasal o libing. Dito, ang simbahan ay parang stadium ng rock concert. Hindi pa nagsisimula ang misa, pero umaapaw na ang tao hanggang sa kalsada. Siksikan. Balikat sa balat. Walang aircon. Ang init ng libu-libong katawan ay gumagawa ng sariling klima sa loob ng simbahan. Pinilit kong sumiksik sa gilid. Nakatayo ako sa tabi ng isang matandang babae na may hawak na abaniko at isang grupo ng mga teenager na nakauniforme pa ng call center, malamang ay galing sa night shift at dumiretso dito bago umuwi. Bakit? Bakit nila ginagawa ito? Tiningnan ko ang mga mukha nila. Pagod sila. Ang iba ay pumipikit-pikit. Ang iba ay nakasandal sa pader para hindi matumba. Pero nandito sila. Nagsimula ang misa. Ang pari ay nagsalita pero hindi ko maintindihan ang lahat. Ang naintindihan ko ay ang enerhiya. Kapag kumanta sila, hindi ito yung mahina at formal na kanta sa amin. Sila ay kumakanta ng malakas. Buong puso. Yung tipong ramdam mo ang vibration sa sahig. Ang Pasko ay sumapit. Ang boses ng libu-libong tao ay naging isang higanteng alon na humampa sa akin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagiging maliit ko. Ako, sa aking komportableng kama sa hotel, ay nagrereklamo sa paggising ng maaga. Sila, na ang iba ay walang maayos na higaan, ay nandito, nakatayo ng isang oras, nagpapasalamat. Nagpapasalamat sa ano? Sa buhay na mahirap. Sa traffic. Sa gobyernong magulo. Habang iniisip ko ang mga tanong na puno ng pagdududa, dumating ang parte ng Ama namin Lord's Prayer. At dito, napatigil ako sa paghinga. Bigla na lang, ang mga estranghero sa paligid ko ay naghawak-hawak ng kamay. Ang matandang babae sa kanan ko, inabot ang kamay niya. Ang call center agent sa kaliwa ko, inabot ang kamay niya. Wala silang pakialam kung sino ako. Wala silang pakialam kung banyaga ako, kung pawisan ako, o kung mukha akong masungit. Hinawakan nila ako. Mahigpit. Mainit. Tumingin ako sa paligid. Isang dagat ng magkakaugnay na kamay. Mayaman, mahirap, bata, matanda. Sa loob ng ilang minuto, walang dibisyon. Walang social class. Lahat ay pantay-pantay sa harap ng kanilang Diyos. Naramdaman ko ang kuryente na dumaloy sa braso ko. Hindi ito relihiyoso para sa akin. Ito ay human connection. Sa England, hindi kami humahawak sa estranghero. Takot kami. Ilag kami. Dito, ang hawak ay natural. Ang hawak ay seguridad. Natapos ang kanta. Binitawan nila ang kamay ko, pero ang init ay naiwan sa palad ko. Nang matapos ang misa, habang papalabas ang mga tao, narinig ko silang nagtatawanan. Ika-4 na araw na. 5 na lang, sabi ng isa. Napagtanto ko ang isang bagay habang naglalakad ako palabas, hilo sa antok at gutom. Ang simbang gabi ay hindi tungkol sa hiling. Hindi sila gumigising ng 3:00 para lang humingi ng bisikleta o bagong cellphone sa Diyos. Ginagawa nila ito dahil ito ay isang disiplina ng pag-asa. Ang paggising sa dilim ay isang pagsasanay. Sinasabi nila sa sarili nila, kaya kong tiisin ang dilim dahil alam kong darating ang liwanag. Ito ay pagsasanay para sa buhay nila. Kung kaya nilang bumangon ng 3:00 para magdasal, kaya nilang harapin ang gutom, ang bagyo, ang hirap. Lumabas ako sa patio ng simbahan. Ang langit ay nagsisimula ng magkulay lila. Ang araw ay parating na. At kasabay ng pagsikat ng araw, ay ang pagsabog ng usok at amoy na nagpakulo sa sikmura ko. Hindi amoy ng basura, kundi amoy ng asukal, nyog at sunog na dahon ng saging. Ang gantimpala pagkatapos ng sakripisyo. Ang almusal. Paglabas ko ng simbahan, sinalubong ako ng isang giyera. Hindi giyera ng baril, kundi giyera ng usok at amoy. Ang patio ng simbahan ay naging isang higanteng kusina. Ang usok ng uling ay makapal, humahalo sa malamig na hangin ng madaling araw, lumilikha ng isang mystical na atmosphere. Ang tiyan ko ay kumulo. Isang malakas na protesta.
Huling kain ko ay kagabi pa, at ang pagtayo ng 1 oras sa misa ay umubos sa lahat ng energy reserves ko. Lumapit ako sa pinakamahabang pila. Gusto kong malaman kung ano ang pinipilahan ng mga taong ito na parang pila sa rasyon ng pagkain. Sa harap ko, nakita ko ang mga lutuan na gawa sa lata at luwad. May apoy sa ilalim, may apoy sa ibabaw. At sa gitna, may niluluto silang isang bagay na amoy. Langit. Bibingka. Puto bombong. Bili na kayo, sigaw ng tindera, ang mga kamay niya ay mabilis na gumagalaw, nagpapahid ng margarine, nagbubudbod ng niyog. Tiningnan ko ang pagkain. Ang isa ay kulay dilaw, parang pancake na namaga, niluluto sa dahon ng saging. Ito ang bibingka. Ang isa naman ay kakaiba. Kulay ube, purple. Hudis tubo. Umuusok pagaling sa kawayan. Ito ang puto bumbong. Sa England, ang pagkain namin pagkatapos ng misa ay wala. Uwi kami magkakape, kakain ng toast. Walang espesyal. Ito ay routine. Pero dito, ito ay celebration. Isang order please, sabi ko, itinuro ko yung kulay ube. Mukha itong alien food para sa akin, pero ang amoy ng asukal at niyog ay masyadong mapangakit. Inabot sa akin ang mainit na balot sa dahon ng saging. Wala akong kutsara. Wala akong tinidor. Tumingin ako sa paligid. Ang lahat ay kumakain gamit ang kamay o diretsyo sa bibig. Isang lolo ang tumango sa akin at sumenyas, kain na. Kumagat ako. Boom! Ang lasa ay sumabog sa bibig ko. Mainit. Malambot. Manamis-namis pero may konting alat galing sa margarine at niyog. Ang texture ay malagkit, dumidikit sa ngipin, pero sa masarap na paraan. Hindi ito sopistikadong pagkain. Walang presentation na gaya ng sa French restaurant. Pero ito ay lasa ng ginhawa, comfort. Pagkatapos ng puyat, ng siksikan, ng gutom. Ang simpleng kakanin na ito ay parang yakap ng isang ina. Masarap. Napalingon ako. Ang babaeng katabi ko sa pila kanina, yung may abaniko. Nakangiti siya habang hinihipan ang kanyang bibingka. Sagot ko, puno pa ang bibig. Sobrang. Ibang klase. Tumawa siya. Yan ang lasa ng Pasko namin, iho. Ang bibingka ay hindi lang pagkain. Yan ang reward ni Lord kasi gumising ka ng maaga. Tiningnan ko ang bibingka niya. Sa ibabaw nito, may hiniwang itlog na maalat, salted egg, at keso. Ang kombinasyon ay parang ang kultura ng bansang ito, matamis at maalat. Masaya at malungkot. Hirap at ginhawa. Lahat ay nasa iisang kagat. Umupo ako sa gilid ng gutter, kasama ang mga tricycle driver at mga estudyante. Wala nang table manners dito. Wala nang hiya-hiya. Lahat kami ay pantay-pantay ng umunguya, lahat ay may bahid ng asukal sa labi, lahat ay amoy usok. Napagtanto ko ang isang malalim na katotohanan habang pinapanood ko ang usok na pumapailan lang sa langit. Sa kanluran, ang relihiyon ay nasa isip. Ito ay pilosopiya. Ito ay moralidad. Dito sa Pilipinas, ang relihiyon ay karanasan. Experience. Naririnig mo sa kanta. Nararamdaman mo sa hawak kamay. At nalalasahan mo sa pagkain. Hindi ka lang nila pinapakain ng salita ng Diyos. Pinapakain ka nila ng kanin at asukal. Ang puto bumbong na ito. Ito ang dahilan kung bakit sila bumabangon. Hindi dahil takot sila sa impyerno. Kundi dahil gusto nilang maramdaman ang init na ito. Ang pagsasalo-salo na ito. Inubos ko ang huling piraso. Dinilaan ko ang asukal sa daliri ko. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang ingay ng Maynila ay nagsisimula ng bumalik, ang mga busina, ang mga sigaw. Pero sa loob ng tiyan ko, may init na hindi kayang palamigin ng kahit anong aircon. Akala ko tapos na ang cultural shock ko. Pero habang naglalakad ako pabalik ng hotel, busog at medyo masaya, may narinig akong tunog na papalapit. Tunog ng mga lata. Tunog ng mga boses na sintonado pero matapang. Ang mga bata. Ang hukbo ng mga nangangaroling. Sa England, ang caroling ay seryosong bagay. Chore boys. Robes. Himno. Dito, ito ay isang negosyo.
At ang mga siyu ay mga batang may sipon at tansan. Haharapin ko sila sa susunod na yugto. At malalaman ko na ang musika dito ay hindi tungkol sa tono, kundi tungkol sa puso. Sa England, ang caroling ay seryosong negosyo. Ito ay ginagawa ng mga chore na nakasuot ng plansadong bata, may dalang kandila, at kumakanta ng Silent Night sa perpektong 4-part harmony. Ito ay banal. Ito ay tahimik. Ito ay sining. Pero sa Maynila, ang caroling ay isang ambush. Nakahiga ako sa kwarto ko sa hotel, sinusubukang magpahinga nang marinig ko ito. Hindi ito boses ng anghel. Ito ay tunog ng bakal na kumakalampag. Sik 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 boom. Sik 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 boom. Sumilip ako sa bintana. Sa ibaba, sa madilim na kalsada, may isang tropa ng mga bata. 5 o 6 sila, gusgusin, nakasando at walang tsinelas. Ang kanilang instrumento, hindi gitara, hindi violin, kundi mga tansan, bottle caps na pinitpit at tinuhog sa alambre. At isang lata ng biskwit na ginawang tambol. Bumaba ako para harapin sila. Pagkakita nila sa akin, isang matangkad na puti, parang nakakita sila ng ginto. "Hello Joe! Merry Christmas!" Sigaw ng leader nila, isang batang lalaki na siguro ay 8 anyos lang, pero ang mata ay mata ng isang veterano. Bigla silang bumanat. Jingle bell, jingle all the way. Sintonado. Sobrang sintonado. Ang lyrics ay mali-mali. Ang tempo ay sobrang bilis, parang hinahabol sila ng aso. Ang tunog ng mga tansan ay masakit sa tenga. Ito ay ingay, hindi musika. Sa utak kong kanuranin, gusto kong sabihin, tumigil kayo. Umuwi kayo. Mag-aral kayo ng music theory. Para sa akin, ito ay isang uri ng panlilimos na may soundtrack. Nakakahiya. Huminto sila. Hinihingal. Nakalahad ang mga palad na marurusing. "Aguinaldo po, sir." Tiningnan ko sila. Tiningnan ko ang tambol nila na yupin-yupi na sa kapupukpok. Tiningnan ko ang mga tansan na pinaghirapan nilang kolektahin at pitpitin. At bigla kong naalala ang mga chore sa London. Maganda ang boses nila. Pero kumakanta sila dahil tradisyon. Kumakanta sila dahil hobby. Pagkatapos ng kanta, uwi sila sa mainit na bahay at kakain ng steak. Ang mga batang ito, kumakanta sila para sa hapunan. Ang sintonadong boses na yon ay boses ng survival. Ang ingay ng tansan ay ang tunog ng paggawa ng paraan kung walang-wala ka. Wala silang pambili ng gitara, kaya gumawa sila ng instrumento mula sa basura. Ito ay creativity born of necessity, pagkamalikhain dulot ng pangangailangan. Nawala ang inis ko. Napalitan ito ng respeto. Ito ay hindi begging. Ito ay pagtatanghal. Nag-effort sila. Nag-practice sila kahit paano. Nagtrabaho sila. Dukot ko ang wallet ko. Kumuha ako ng 100 piso, malaki para sa kanila, barya para sa akin. Inabot ko ito sa leader. Nanlaki ang mga mata nila. Akala nila siguro barya lang ang ibibigay ko o sasabihan ko sila ng patawad, sorry. At doon nangyari ang magic. Hindi sila basta nag-thank you at tumakbo. Bumanat sila ulit. Mas malakas. Mas mabilis. Pero iba na ang kanta. Thank you, ang babait ninyo, thank you. Sumasayaw pa sila. Kumakaway. Ang mga ngiti nila ay totoo, hindi pilit. Sa sandaling iyon, hindi sila mga batang kalye. Sila ay mga superstars sa sarili nilang concert. Umalis sila na tumatawa, nagtutulakan, masaya sa nakuha nilang kayamanan. Naiwan akong nakatayo sa kalsada, habang papalayo ang tunog ng chik-chik-chik ng mga tansan. Sa England, nagbabayad kami ng daan-daang pounds para manood sa opera house. Pero ang performance na yon, yung sintonado, magulo, at maingay na performance na yon, iyon ang pinakasulit na 100 pesos na nagastos ko sa buong buhay ko. Dahil binili ko hindi ang kanta, kundi ang pag-asa. Ang mga batang ito, kahit walang-wala, ay may kakayahang punuin ng musika ang gabi. Ngayon naiintindihan ko na. Ang Pasko sa Pilipinas ay hindi tungkol sa perpektong tono. Tungkol ito sa pagpapakita, showing up. Kahit sintonado ka, kumanta ka.
Kahit lata lang ang dala mo, pukpukin mo. Ang mahalaga ay marinig ka. Ang mahalaga ay buhay ka. Bumalik ako sa hotel. Ang ingay ng tansan ay parang naging dayaya, last song syndrome, sa utak ko. Pero ang saya ay panandalian lang. Dahil bukas, haharapin ko ang isang bagay na magpapabago sa pananaw ko tungkol sa privacy at pamilya. Sa England, ang bahay mo ay kastilyo mo. Bawal pumasok ang walang imbitasyon. Dito, ang pinto ay laging nakabukas. At bukas, hihilahin ako papasok sa isang batik-kain, open-door party, na wawasak sa huli kong depensa, ang aking pagiging introvert. Sa England, ang tahanan ay isang kuta, fortress. Kapag Pasko, isinasara namin ang pinto, hinihila ang kurtina, at sinisiguradong ang init ay para lang sa pamilya. Ire invitation only. Bawal ang estranghero. Ang privacy ay sagrado. Ang pagpasok sa bahay ng iba ng walang abiso ay isang krimen, o hindi bababasa, isang malaking kabastusan. Pero dito sa Pilipinas, ang privacy ay isang insulto. Naglalakad ako sa isang residential area, naghahanap ng tahimik na lugar para kumain ng hapunan. Gusto ko sanang mapag-isa. Ang utak ko ay pagod na sa ingay. Pero ang kalsada ay isang mini-field ng selebrasyon. Bawat bahay, mula sa malalaking bato hanggang sa maliliit na kahoy, ay nakabukas ang pinto. At hindi lang nakabukas, nakalantad. Nakikita ko ang loob ng sala nila. Nakikita ko ang mga lolo na natutulog sa sofa. Nakikita ko ang mga nanay na nagbabalat ng patatas. Para sa akin, ito ay nakakailang, uncomfortable. Pakiramdam ko ay namboboso ako. Yumuko ako at binilisan ang lakad, iniiwasan ang tingin nila. Isasri. Hoy! Joe! Napahinto ako. Sa isang garahe, may isang grupo ng mga kalalakihan na nakaupo sa paligid ng isang maliit na mesa. Sa gitna nila, may isang case ng Red Horse beer at isang malaking kawali ng kung anuman. Kain tayo. Shot, sigaw ng isa sa kanila. Nakataas ang kamay, hawak ang isang baso. Umiling ako at mumiti ng pilit. No, thank you. I'm full. Busog ako. Ito ang standard British politeness. Ang ibig sabihin nito ay, huwag niyo akong kausapin. Gusto kong umalis. Pero sa Pilipinas, ang kino ay hindi tinatanggap. Ang kino ay simula lang ng negosasyon. Bago ako makahakbang palayo, tumayo ang isa sa kanila, isang malaking lalaki na may tatoo sa braso at tiyan na parang drum. Lumapit siya sa akin, hindi nang aaway, kundi parang nakakita ng nawawalang kapatid. Hinawakan niya ang balikat ko. Mabigat. Mainit. Anong fool? Payat mo, oh. Halika, tikim ka lang ng lechon. Wala akong nagawa. Hinila niya ako, literal na hinila, papasok sa gate nila. Ito ay kidnapping. Kidnapping na may kasamang ngiti at baboy. Pinaupo nila ako sa isang monoblock chair na medyo luma na. Bigla akong napaligiran ng 7 estranghero. Ito si Kuya Bong, ito si John John, ito si... Ang daming pangalan. Hindi ko matandaan. Kinakabahan ako. Hawak ko ang bag ko ng mahigpit. Ligtas ba ito? Lalasunin ba nila ako? Hihingan ba nila ako ng pera? Inilapag ni Kuya Bong ang isang plato sa harap ko. Lechon kawali. Ang balat ay kumikinang sa mantika, malutong, kulay ginto. Katabi nito ay isang mangkok ng sausawan, suka, toyo, sibuyas, at sili. Kain, utos niya. Kumuha ako ng tinidor. Tumusok ako ng isang piraso. Isinawsaw sa suka. Sinubo. Crack. Ang lutong ng balat ay sumabog sa bibig ko, kasunod ang lambot ng taba at laman. Ang asim at anghang ng suka ay humalo sa mantika. Diyos ko! Ito ay heart attack on e-plate, pero ito ang pinakamasarap na heart attack na matitikman mo. Habang umunguya ako, may inabot sa akin. Isang baso. Isang baso lang. Tiningnan ko ang baso. May bula pa ng beer. Sa England, bawat tao ay may sariling baso. Hygiene. Kalinisan. Dito, ang baso ay umiikot. Ang laway ng isa ay laway ng lahat. Ang tawag nila dito ay tagay.
Nagdalawang isip ako. Ang germaphobe sa utak ko ay sumisigaw, huwag. Hepatitis. Germs. Pero 7 silang nakatingin sa akin, nakangiti, naghihintay. Kung tatanggihan ko ito, tatanggihan ko ang pagkakaibigan nila. Tatanggihan ko ang kultura nila. Pikit mata. Ininom ko ang beer. Mainit sa lalamunan. Mapait. Pero nang ibaba ko ang baso, sabay-sabay silang sumigaw, yun. Nagtawanan sila. Pinalakpakan ako. Sa sandaling iyon, ang yelo ay nabasag. Hindi na ako si Joe na banyaga. Ako ay kainuman na. Nagsimula kaming magkwentuhan. Ingles na baluktot, Tagalog na hindi ko maintindihan, at maraming senyas. Nalaman ko na si Kuya Bong ay tricycle driver. Si Junjun ay walang trabaho. Yung isa ay construction worker. Wala silang aman. Ang handa nila ay pinag-ambagan lang. Bakit, tanong ko, habang medyo namumula na sa tama ng Red Horse. Bakit niyo ako pinakain? Hindi niyo ako kilala. Tumingin si Kuya Bong sa akin, seryoso. Sir, Pasko ngayon. Walang dapat kumain mag-isa. Walang dapat kumain mag-isa. Ang linyang iyon ay tumarak sa puso ko. Sa London, marami akong kakilala na kumakain mag-isa sa Pasko. Sa harap ng May. Sa harap ng microwave meal. Mayaman kami. Pero malungkot kami. Dito, sa garahe na ito, sa ilalim ng ilaw ng isang pundidong bumbilya, naramdaman ko ang yaman na hindi nabibili ng pounds o dollars. Ang yaman ng koneksyon. Ang yaman ng pagbubukas. Binuksan nila ang pinto nila hindi dahil marami silang pagkain na sosobra. Binuksan nila ito dahil ang kasiyahan ay hindi totoo kung hindi ito ibinabahagi. Ilang oras pa ang lumipas. Kumanta ako sa karaoke, anyway, kahit delikado daw. Sumayaw ako. Nakalimutan ko ang oras. Nang paalis na ako, inabot ko ang wallet ko. Gusto kong magbayad. Hinawakan ni Kuya Bong ang kamay ko at ibinaba ito. Ang mukha niya ay parang nasaktan. Huwag. Insulto yan, sabi niya ng matigas. Sa susunod na lang, ikaw naman taya. Naglakad ako pabalik sa hotel, jewang-jewang pero gising na gising ang diwa. Ang aking privacy ay nawala. At salamat sa Diyos, nawala ito. Dahil kapalit ng privacy, nakuha ko ang isang pamilya. Pero ang Pasko ay hindi laging tawa at beer. Minsan, ang ilaw ay namamatay. Minsan, ang bagyo ay dumarating. At sa susunod na kabanata, makikita ko kung paano nagliliwanag ang bansang ito kapag ang mundo ay nagdidilim. Ang tinatawag nilang bayanihan. Akala ko, naiintindihan ko na ang Pasko sa Pilipinas. Akala ko, tungkol ito sa inay, sa pagkain, at sa walang katapusang kasiyahan. Pero mali ako. Hindi mo talaga makikilala ang isang bansa habang nakasindi ang ilaw. Makikilala mo lang sila kapag dumilim ang lahat. Disperas ng Pasko. Noche Buena na mamaya. Ang buong barangay ay abala. Ang amoy ng hamon at queso de bola ay nasa hangin. Ang mga video machine ay nagpapainit na. At bigla. Piit. Isang tunog na parang huling hininga ng teknolohiya. At pagkatapos, dilim. Sobrang dilim. Namatay ang mga streetlights. Namatay ang mga kumukutitap na parol. Namatay ang ingay ng mga refrigerator at electric fan. Ang tawag nila dito ay brownout. Para sa isang taga-London, ito ay krisis. Ito ay sakuna. Nakaupo ako sa kwarto ko at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang pagbalik ng init. Ang aircon ay tumigil. Ang pawis ay nagsimulang tumulo. Ang una kong reaksyon ay galit. Paano na ang Pasko, sigaw ng isip ko. Sira na ang pagkain sa ref. Sira na ang party. Anong klaseng bansa ito na walang kuryente sa pinakamahalagang gabi ng taon? Inasahan ko ang kaguluhan. Inasahan ko ang mga taong magwawala, magreklamo sa gobyerno o mag-aaway. Lumabas ako sa balcony para tingnan ang pinsala. At nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ko. Walang sumisigaw ng galit. Walang nambabato. Sa halip, narinig ko ang isang malakas na tawanan. Ay! Brownout! Shot na lang, sigaw ng isang boses sa dilim.
At pagkatapos, isa-isa, nagsimulang lumabas ang mga kandila. Mula sa mga bintana, mula sa mga pinto. Ang mga maliliit na apoy ay nagsimulang sumayaw sa dilim. Ang kalsada na kanina ay nakakatakot sa dilim, ngayon ay naging romantiko. Naging banal. Bumaba ako. Hindi ko kayang manatili sa mainit na kwarto. Paglabas ko, nakita ko ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Ang bayanihan ay hindi lang yung nasa libro na nagbubuhat ng bahay kubo. Ang bayanihan ay ito. Nakita ko si Aling Nena na may tindahan, inilabas ang lahat ng yelo niya galing sa freezer. Kunin yun na. Matutunaw lang, sigaw niya. Hindi niya ito ibinebenta. Ibinibigay niya. Nakita ko ang mga lalaki na inilabas ang mga mesa sa kalsada. Dito na tayo kumain sa labas. Mahangin dito. Dahil walang kuryente, walang walang Facebook. Walang distraction. Ang natira na lang ay sila. Ang komunidad. Isang lalaki ang lumabas na may dalang gitara. Wala nang videoke, kaya siya na ang naging radyo. Nagsimula siyang tumipa. Hindi jingle bells. Kundi isang kanta ng River Maya. Himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Ang mga tao ay nagtipon-tipon sa paligid ng kandila. Ang mga anino nila ay sumasayaw sa pader. Naglabas sila ng pagkain. Sir! Halika dito, tawag sa akin ni Kuya Bong, yung nagpakain sa akin ng lechon. Brownout sa inyo, brownout sa amin. Parehas lang tayong madilim. Di magsanib puwersa na lang. Umupo ako sa bangketa. Sa harap ko ay isang plato ng pansit malabon na iniilawan ng kandila. Tumingin ako sa paligid. Wala akong nakikitang lungkot. Ang nakikita ko ay mga mukha na umiilaw. Hindi dahil sa kuryente, kundi dahil sa isa't isa. Sa England, kapag nawala ng kuryente sa Pasko, ito ay trahedya. Ang balita ay puno ng reklamo. Christmas ruined, iyon ang headline. Dito, ang brownout ay naging dahilan para magkalapit lalo. Dahil madilim, kailangan nilang magtabi-tabi. Dahil walang kailangan nilang mag-usap. Dahil walang ilaw, kailangan nilang maging liwanag para sa isa't isa. Alam mo sir, sabi ni Kuya Bong habang inaabutan ako ng gitara, akala niya marunong ako, ang Pilipino, parang kawayan. Kapag bumagyo, yumuyo ko lang. Hindi nababali. Kapag nawala ng ilaw, di mangangapa. Pero tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Walang makakapigil dito. Hindi bagyo. Hindi lindol. Hindi brownout. Dahil ang Pasko dito ay hindi nakasaksak sa pader. Nakasaksak ito sa puso. Bigla, pagkalipas ng 2 oras. Isisisisisik. Click! Bumalik ang ilaw. Ang mga street lights ay bumukas. Ang videok ay umungol pabalik sa buhay. Naghiyawan ang mga tao. Woo! Palakpakan. Parang nanalo sa boxing. Pero sa totoo lang, naramdaman ko ang konting panghihinayang. Yung 2 oras sa dilim na yon. Iyon ang pinakapayapa at pinakatotoong sandali na naranasan ko. Nakita ko ang kaluluwa ng Pilipinas sa liwanag ng kandila. Pinatay nila ang mga kandila. Ang musika ay bumalik sa budots. Ang ingay ay bumalik. Pero may nagbago sa akin. Hindi na ako natatakot sa dilim dito. Dahil alam ko, kahit mawala ang lahat ng ilaw sa mundong ito, ang mga taong ito ay hindi maubusan ng liwanag. At ngayon, handa na ako. Handa na ako para sa main event. Ang gabi ng mga gabi. Ang Noche Buena. Sinasabi nila na sa Noche Buena, ang mga pamilya ay nagsasama-sama. Pero paano ako? Ako na walang pamilya dito. Doon ko malalaman ang huling sorpresa ng bansang ito. 11:30 ng gabi. 11:30 wal. Ang oras kung saan ang London ay tulog na. Ang mga bata ay nasa kama, naghihintay kay Santa Claus. Ang mga magulang ay umiinom ng huling baso ng wine bago matulog. Tahimik. Pero dito sa Pilipinas, ang oras na ito ay simula pa lang. Nasa loob ako ng bahay ni na Kuya Bong. Hindi ako imbitado. Ako ay kinuha.
Ang maliit nilang sala ay naging isang war zone ng pagkain. Ang mesa na kanina ay luma at gasgas, ngayon ay natatakpan ng mantel na pula at puno ng bundok ng pagkain. Tiningnan ko ang handa. Isang bilog na bola ng keso na balot sa pulang wax, keso de bola. Isang hamon na matamis, Christmas ham. At ang pinaka-iconic sa lahat, ang Pinoy spaghetti. Pula, may hotdog at alam kong matamis ito. Sa Italia, isa itong krimen. Dito, ito ay mandatory. Ang hangin ay puno ng tensyon. Pero hindi tensyon ng takot. Tensyon ng pananabik, anticipation. Ang mga bata ay gising na gising, mataas ang enerhiya dahil sa asukal at excitement. Ang mga matatanda ay nagtitinginan sa relo. 20 minutes, sigaw ni tatay. Nakatayo ako sa sulok, hawak ang isang baso ng soft drinks. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Sino ba ako dito? Ako ay isang estranghero. Ito ay sagradong oras ng pamilya. Dapat ay wala ako dito. Dapat ay nasa hotel ako, nag-update ng status sa Facebook. Pakiramdam ko ay nakakaabala ako. Unti-unti akong umatras papunta sa pinto. Gusto kong tumakas. Ang intimacy na ito ay masyadong mabigat para sa isang taong sanay sa distansya. Pero bago ako makahakbang palabas, naramdaman ko ang isang kamay sa braso ko. Si Nanay, asawa ni Kuya Bong. Maliit na babae, pero ang hawak ay parang bakal. Saan ka pupunta? Tanong niya. Uwi na po ako. Family time niyo ito, sagot ko, nauutal. Tiningnan niya ako ng diretsyo sa mata. Ang tingin na tumatagos sa kaluluwa. Joe, sabi niya ng seryoso. Ngayong gabi walang uwi. Ngayong gabi, dito ang pamilya mo. Hinila niya ako pabalik. At sa pagkakataong ito, hindi sa sulok. Inilagay niya ako sa kabisera. At then, nangyari na. 10, 9, 8. Ang countdown ay nagsimula. Ang NEC ay sumisigaw. Ang kapitbahay ay nagpapaputok na ng rebentador. 3, 2, 1. Maligayang Pasko o. Ang mundo ay sumabog. Hindi sa bomba kundi sa ingay. Ang mga torotot ay humihip. Ang mga kaldero ay pinukpok. Pero ang tunog na pinakamalakas ay hindi galing sa labas. Galing ito sa loob. Bigla na lang lahat ay nagyakapan. Hindi yung yakap na beso-beso na sosyal at maingat. Ito ay yakap na dumudurob ng buto. Yakap na mahigpit. Si Kuya Bong, niyakap ako. Si Nanay, niyakap ako. Ang mga batang may sipon, niyakap ako sa binti. Merry Christmas, Tito Joe. Merry Christmas, brother. Napatigil ako. Ang utak ko ay nag-shutdown. Sa England, ang Pasko ay pagpapalitan ng regalo. Kung wala kang regalo, nakakahiya. Wala akong dalang regalo dito. Wala. Empty-handed. Pero niyayakap nila ako na parang ako ang pinakamahalagang regalo na natanggap nila. Bakit? Dahil sa gabing ito, ang regalo ay hindi bagay. Ang regalo ay ang presensya. Ang regalo ay ang pagsasalo. Inabot sa akin ni Nanay ang isang plato ng spaghetti at hamon. Kain na. Bawal mag-diet. Kumain ako. Ang spaghetti ay matamis. Ang hamon ay maalat. Ang keso ay matigas. Pero habang nilulunok ko ito, naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa mata ko. Isang butil. 2. At biglang. Bumaha. Umiiyak ako sa gitna ng sala ng mga estranghero habang ngumunguya ng hotdog. Mukha akong tanga. Pero hindi nila ako pinagtawanan. Tinapik lang ako ni Kuya Bong sa likod. Okay lang yan, pre. Masarap talaga ang spaghetti ni Mrs. Nakakaiyak. Tumawa kami. Pero alam niya. Alam nilang lahat. Umiiyak ako dahil sa loob ng 30 taon ng buhay ko, ngayon ko lang naramdaman kung ano talaga ang Noche Buena. Hindi ito tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagbasag sa pader ng pag-iisa. Sa London, mayaman ako, pero sa Pasko, pakiramdam ko ay pulubi ako sa pagmamahal. Dito, sa maliit na bahay na ito sa Manila, wala silang pera, pero sila ay mga bilyonaryo sa pag-ibig.
Ang gabing iyon ay naging malabo. Maraming pagkain, maraming kwento, maraming tawa. Natutulog na ang mga bata sa sofa, pero kami ay gising pa rin. Tiningnan ko sila. Hindi kami magkadugo. Iba ang kulay ng balat ko. Iba ang passport ko. Pero sa gabing ito ng Noche Buena, ang dugo ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang hapagkainan. Kung sino ang kasalo mo sa pagkain, yun ang pamilya mo. 3:00 na ng madaling araw nang magpaalam ako. Ang tiyan ko ay puputok na. Ang puso ko ay puputok na rin. Naglakad ako pabalik sa hotel sa ilalim ng mga bituin at usok ng paputok. Tapos na ang Pasko sa kalendaryo. Pero ang pakiramdam ko, ang Pasko ko ay nagsisimula pa lang. Bukas, aalis na ako. Babalik sa lamig ng England. Pero may dadalhin ako pauwi na hindi kasya sa maleta. Isang init. Isang leksyon. Na ang Pasko ay hindi isang araw. Ang Pasko ay isang damdamin. At natagpuan ko ang damdamin na yon sa lugar na hindi ko inaasahan. Nasa Ninoy Aquino International Airport, LA, na ako. Ang lugar kung saan nagsisimula at nagtatapos ang lahat ng kwento sa bansang ito. Nakahawak ako sa aking boarding pass. Ang flight ko pabalik ng London ay aalis sa loob ng 2 oras. Sa paligid ko, nakikita ko ang dalawang mukha ng Pilipinas, ang mga umuwi, arrivals, na umiiyak sa tuwa habang niyayakap ang pamilya na matagal nilang hindi nakita. At ang mga aalis, departures, na umiiyak sa lungkot, dahil kailangan na naman nilang magtrabaho sa ibang bansa para buhayin ang pamilyang iyon. Tumingin ako sa malaking kahon na ipapa-check-in ko. Hindi ito puno ng damit. Puno ito ng alaala. Sa loob nito ay ang parol na gawa ni Tatay Carding. Ang natirang puto seko na bigay ni nanay. At isang shirt na may tataknan, I love you. Baduy. Sobrang baduy. Pero kung tatanungin mo ang ako noong Setyembre, pagtatawanan ko ang kahon na ito. Ngayon, ito na ang pinakamahalagang bagahe ko. Habang nakaupo ako sa pre-departure area, sinubukan kong iproseso ang nangyari sa akin sa loob ng 4 na buwan. Dumating ako dito bilang isang sinik. Isang mapanghusga. Akala ko ang Pasko sa Pilipinas ay baliw. Masyadong maaga. Masyadong maingay. Masyadong magulo. Akala ko ang pagdiriwang nila ay isang uri ng pagtakas, escapism, sa kahirapan. Na niloloko lang nila ang sarili nila na masaya sila kahit mahirap ang buhay. Mali ako. Sobrang mali ako. Ang Pasko dito ay hindi pagtakas. Ito ay pagharap. Ang mga Pilipino, hindi sila tumatawa dahil hindi nila alam na mahirap ang buhay. Alam na alam nila. Ramdam nila ang gutom, ang init, ang bagyo. Pero pinipili nilang tumawa, kumanta, at magsabit ng parol sa kabila ng lahat ng iyon. Dahil kung hindi sila magdiriwang, mananalo ang dilim. Ang Pasko dito ay isang akto ng rebelyon laban sa kalungkutan. Ito ay isang pagdedeklara na, kahit anong mangyari, hindi nyo mananakaw ang saya namin. Tumingin ako sa labas ng bintana ng eroplano. Ang Maynila ay kumukutitap sa ibaba. Mula dito sa taas, hindi mo makikita ang basura. Hindi mo maaamoy ang estero. Ang makikita mo lang ay milyon-milyong ilaw. Bawat ilaw ay isang tahanan. Bawat ilaw ay isang pamilya na nagsasalo sa hamon at spaghetti. Sa loob ng 14 na oras, lalapag ako sa London. Sasalubungin ako ng nyebe, ng katahimikan, ng kaayusan. Ang mga kalsada ay malinis. Ang traffic ay maayos. Walang manghihila sa akin para pakainin ng lechon. Walang kakanta ng sintonado para sa barya. Dati, iyon ang definisyon ko ng si paraiso. Pero ngayon, parang nakakaramdam ako ng takot. Takot sa lamig. Hindi yung lamig ng temperatura, kundi yung lamig ng pag-iisa. Napagtanto ko ang huling katotohanan, ang Pasko ay hindi tungkol sa panahon, weather. Wala sa snow ang diwa ng Pasko. Wala sa fireplace. Wala sa mamahaling regalo. Ang Pasko ay ang init. At ang init na yon ay hindi nanggagaling sa araw. Nanggagaling ito sa tao. Ang Pilipinas, mainit, maingay, magulo, at nakakapagod. Pero ito ang lugar kung saan natutunan kong buksan ang pinto ko. Kung saan natutunan kong kumain gamit ang kamay.
Kung saan natutunan kong ang estranghero ay kaibigan lang na hindi mo pa nakikilala. Tinawag na ang flight ko. Passenger for flight to London. Tumayo ako. Isinakbit ko ang bag ko. Iniwan ko ang Manila pero dinala ko ang puso nito. Sa pag-uwi ko sa England, magsasabit ako ng parol sa bintana ng apartment ko sa London. Siguro pagtatawanan ako ng mga kapitbahay ko. Sasabihin nilang baduy. Sasabihin nilang mainay ang kulay. Pero hindi ko papansinin. Dahil kapag nakita ko ang ilaw na yon, maaalala ko ang tondo. Maaalala ko ang Noche Buena. At maaalala ko na sa isang sulok ng mundo, may isang bansa na nagturo sa akin kung paano magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Paalam, Pilipinas. Salamat sa init. Salamat sa gulo. Salamat sa pagbasag sa akin para mabuo ako ulit ng mas maganda. Maligayang Pasko. At sa kauna-unahang pagkakataon, totoo na ang ibig kong sabihin.